Pero syempre, mamaya na po natin ibibigay ang ating topic ngayong araw po ng Wednesday. At itidako po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Mayroon po ko ibabahagi sa inyo na isang maiksing kwento. Isang araw, isinama ng isang mayamang lalaki ang kanyang anak sa biyahe nito patungo sa isang bukirin para maipakita sa kanyang anak kung paano mamuhay ang mga mahihirap. Ilang araw silang naglagi sa isang pamilya na ikinukonsidera nilang mahirap. Matapos ang ilang araw ay nagpasya na ang mag-ama na umuwi. Sa kanilang biyahe pabalik, ay tinanong ng ama ang kanyang anak kung kumusta ang naging biyahe nila. Sabi pa ng tatay, "Nakita mo ba anak kung gaano kahirap ang pamumuhay nila?" Sumagot naman ang anak ng oo, nang may ngiti sa kanyang mga labi. Parang yun yung purpose kung bakit sinama ng tatay yung kanyang anak doon sa pamayanan ng mga mahihirap. Parang siguro sa isip ng tatay para ma-realize nung anak na fortunate siya, swerte siya dahil ito yung pamumuhay niya versus doon sa naging pamumuhay ng mga nakasama nila ng ilang araw. Pero tinanong po ng tatay dahil nga sabi nung anak, oo, nakita daw nung anak na kung gaano kahirap yung pamumuhay ng mga tao doon sa sa lugar na kanilang pinuntahan. Tinanong muli nung tatay ang bata. Sabi niya, "Ano ang natutunan mo sa naging biyahe natin?" Sagot ng kanyang anak, "Marami po. Nakita ko na mayroon tayong isang aso, samantalang sila mayroong 4. Mayroon tayong swimming pool, sila mayroong ilog. Mayroon naman silang Meron tayong lanterns at iba pang magagarang ilaw sa gabi. Pero mayroon naman silang mga bituin. Binibili natin ang mga pagkain natin habang ang sa kanila ay itinatanim at pinapalaki nila. Mayroon tayong matataas na bakod na poprotekta sa atin. Sila ay mayroong mga kaibigan na pumoprotekta sa kanila. Mayroon tayong mga katulong na nagsisilbi sa atin. Habang ang mga tao sa bukid ang nagsisilbi sa iba. Mayroon tayong encyclopedia, habang sila ay mayroong Bible." Natulala po yung tatay sa sinabi ng kanyang anak at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Kasi hindi niya inaasahan na yun yung magiging sagot ng kanyang anak. Sa katahimikan po ng tatay, ay nagsalita muli ang kanyang anak at sinabi nitong, "Salamat, Dad, dahil ipinakita mo sa akin kung gaano tayo kahirap." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Minsan, ang tunay na pagiging mayaman ay hindi po nasusukat sa kung gaano kalaki ang bahay mo, kung gaano kagara ang sasakyan mo, at kung gaano karami ang kayamanan mo or pera mo sa bank account. Ang tunay na yaman ay nasusukat sa kung gaano ka kasaya at kakontento sa buhay mo. At kung gaano mo na-appreciate yung mga simpleng bagay na nasa paligid mo, katulad nga nung nakita nung bata doon sa mga tao sa bukid. Simple lang yung kanilang pamumuhay pero masasaya sila. Kasi mayroon po based on experience, nakikita naman natin, mayroon mga mayayaman sa mga material na bagay. Pero yun nga, minsan wala namang kaibigan. Malapalasyo nga ang bahay pero minsan hindi naman niya nakakasama yung kanyang pamilya sa sobrang busy. Mayroon din naman pong nakatira lang sa barong-barong pero buo at masaya silang magkakasama. So wag po tayong maging mapagmataas gaya ng ama sa kwento po na ibinahagi ko sa inyo na sa kagustuhan niyang ipakita sa kanyang anak na ma-realize ng kanyang anak kung gaano kahirap mamuhay bilang isang mahirap. Nakakapanghusga na po siya ng kanyang kapwa.
Sabi nga po sa 1 Timoteo chapter 6 verse 17 hanggang 19, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.